Mainit na sikat ng araw ang nagpagising kay Marian. Diretsyong nakatapat sa kanilang dalawa ni Eric ang init ng sikat ng araw. Tanghali na naman ngunit natutulog pa silang dalawa. Hanggang ngayon dahil sa pagod at puyat nila kagabi. Eric! Eric, tanghali na! Wika ni Marian habang inaalog niya ang katawan ni Eric. Matulog muna tayo, hon. Wala naman tayong gagawin na maaga. Sagot ni Eric ngunit hindi man lang siya nag-abalang magmulat ng mata. Mainit na kasi ang sikat ng araw. Itiwan mo muna ako para maisara ko ang kurtina. Wika ni Marian sa kanya sinubukang itulak ang malaking katawan ni Eric na nakadantay sa kanya. Ako nang babangon. Tugon ni Eric at mabilis nga siyang bumangon at nagtungo sa may kurtina at isinara ito. Wala din siyang anumang saplot sa katawan, naglakad patungo sa may sliding door ng terrace. Binuksan lang nila ito mula pa kahapon upang pumasok ang malakas na hangin sa loob. Nakatingin lang si Marian kay Eric. Kitang-kita ng dalaga ang ganda ng katawan ng lalaki. Ang napakalaki na katawan ni Eric. Ganoon din ang mga braso nito na tila hinulma. Kitang-kita din ang mabato niyang katawan at naglalabasan pa ang mga muscles niya dahil sa paghila nito sa kurtina. Para itong hinulma at kitang-kita talaga ni Marian ang mga guhit sa kanyang dibdib at ang mga naglalakihang pandesal sa tiyan ng lalaki. Are you done scanning my body, honey? It's all yours, hon. Pwede mong hawakan anytime you want. Wika ni Eric sa kanya. Hindi naman nakatingin sa Eric kay Marian ngunit alam nito ang ginagawa ng dalaga na pagtitig sa kanyang katawan. Tumayo din siya sa malapit sa kinahiga ni Marian at inilagay pa ang dalawang kamay sa kanyang bewang. Habang nakabuka naman ang dalawang paa niya. Nagmistulo-tuloy siyang si Superman na nakahubad sa harapan ng dalaga. Nagulat naman si Marian dahil naramdaman pala ni Eric ang ginagawa niyang pagtitig sa katawan nito. Bigla din siyang nahiya dahil huling-huli siya ni Eric na nakatingin siya sa kanyang katawan. Halos lumuwa din ang kanyang mga mata dahil sa ganda ng view na nakikita niya sa kanyang harapan. Lalo pang napalunok ng laway si Marian dahil nakita niyang gumagalaw ang matigas na sandata nito. Ang dami mong alam. Pagalit na wika ni Marian. Sabay talikod sa lalaki. Ngunit sa totoo lang ay nagiinit na naman siya dahil sa nakita niyang magandang katawan ni Eric. Para itong Greek god na si Zeus na nakatayo sa kanyang harapan. Bakit ka tumalikod? Ayaw mo naman pagmasdan itong best friend mo na laging nagpapatirik ng mga mata mo? Tukso ni Eric sa dalaga. Alam din niya na nahiya na sa kanya si Marian kaya ito tumalikod. Hon, tingnan mo best friend mo, tinatawag ka? Muli pa niyang sabi ngunit nagtakip na ng tenga si Marian. Tawa naman ang tawa sa Eric dahil sa nakikita niyang pagkapikon ni Marian. Hindi rin niya akalain na madali pala itong mapikon kung mga ganitong usapin na ang paksa ng usapan. Hindi naman niya masisisi ang dalaga dahil napaka-inosente nga naman talaga nito. Siya nga lang ang nagbukas ng kanyang mga mata para sa kamunduhan at siya rin ang nagturo kay Marian upang maging isang ganap na babae. Unti-unting humakbang si Eric at bumalik sa kama niya. Niyakap niyang muli si Marian at tinalikan pa niya ito sa pisngi at sa labi. Good morning, honey. Malumanay na pagbati niya sa dalaga. Hinawi din niya ang buhok ni Marian na tumatakip sa mukha nito. Morning. Tipid na sagot ni Marian habang nakapikit ang mata. Ngumiti din siya dahil sa ginagawang paghaplos ni Eric sa kanyang muka. Kahit nahihiya siya sa lalaki ay kinikilig naman siya sa kuswita nito sa kanya. Muli niyang hinalikan ang labi ng dalaga na tinugunan naman ni Marian kaya ang dampi na halik ay nauuwi sa malalim na halikan. Hanggang sa bigla itinulak ni Marian sa Eric. Nagtataka naman na napatingin sa kanya ang lalaki. Why? Nagtatakang tanong niya sa dalaga. Nagugutom na ako. Baka gusto mo muna akong pakainin bago mo ulit ako kainin. Nangahaba ang uso na sambit ni Marian. Napatawan naman ang mahina sa Eric dahil sa sinabi ng dalaga. Muli pa niyang hinalikan ito sa labi bago siya bumangon. Okay, wait here for me. Maghahanda lang ako ng breakfast natin. Anya sa mabilis na isinuot ang kanyang boxer bago bumaba. Pasipol-sipol pa si Eric habang pababa ng hagdan. Tanging ang boxer niya lang ang kanyang suot na bumaba. Wala naman silang kasama sa island kaya kahit maghubot-tubad pa silang dalawa ni Marian ay ayos lang. Nagluto lang siya ng instant noodle at nagtimpla ng kape. Instant coffee din ang tinimpla niya dahil hindi naman niya alam gamitin ang coffee maker.
Kinuha din niya isang pack ng tinapay at isang pack ng Hershey's Kisses. Alam niya paborito ito ni Marian kaya matutuwa ang dalaga kapag nakita niya ang chocolate. Nakaligo na rin si Marian nang bumalik siya sa kwarto. Amoy na amoy ni Eric ang bango ng ginamit nitong sabon at shampoo. Bigla din siya nag-init dahil sa mabangong halimuyak ng dalaga. Ang bango naman ng honey ko. Parang ikaw ang gusto ko maging breakfast ngayon. Pilyong wika ni Eric. Tiningnan lang siya ng masakit ni Marian at tila pinapatay siya nito sa kanyang mga tingin. Tumawa lang si Eric at biglang itinaas ang kanyang dalawang kamay na tila nagpapahiwatig na hindi siya lalaban sa dalaga. I'm going to take shower first. Wika ni Eric at mabilis na pumasok sa banyo. Napapailing na lang si Marian dahil sa kasama niyang lalaki. Hindi rin siya makapaniwala na matatakot si Eric sa kanyang matatalim na tingin. Parang gusto din niyang matawa dahil ang isang Eric Del Rio na kinatatakutan ng lahat ay takot pala sa kanya. Matapos mag-breakfast, ang dalawa ay naglakad na naman sila sa tabing dagat. Makulimlim ang kalangitan kaya magandang maglakad sa dalampasigan habang nakapaa. Malakas din ang hangin kaya hindi nila ramdam ang alinsangan ng paligid. Nang makarating sila sa pinakadulong bahagi ng island, ay saka pa lang sila nagpasyang maligo. Nasa bahaging iyon din ng dagat ang malaking bato na kinukuhanan nila ng oyster. Han, kaya mong lumangoy hanggang sa bato na iyon? Tanong ni Eric sa dalaga. May kalaliman ang bahaging iyon ng dagat. Kung hindi ka sigurado na makakaya mo, hintayin mo nila ako dito. Kukuha lang ako ng oyster para may ihawin ulit tayo mamaya. Dagdag pa ni Eric. Kaya ko. Bata pa lang ako sa dagat na ako nasanay lumangoy. Sumisisi din ako noon para manguha ng tahong at talabas sa amin. Sagot naman ni Marian. Magkasabay na lumangoy sa dagat sina Marian at Eric. Pagdating nila sa may malaking bato ay agad din silang nanguha ng mga oyster at inilagay sa loob ng net. Kumain pa sila ng baby oyster doon habang nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. Napakasarap naman kasi nito dahil sariwa mula sa ilalim ng dagat. Huwag mong damihang kumain, pakasaktan ka ng tiyan. Pagsaway ni Marian kay Eric. Ang sarap eh. Mas masarap pa ito kasi sa mga natikman ko sa mga sikat na restaurant. Sagot naman niya. Tara na sa bahay, para doon na natin kainin ng iba. Pakuluan ko muna mga yan bago mo kainin. Pakasaktan ka ng tiyan sa katakawan mo sa sariwang talaba. Wika ni Marian saka siya tumayo upang bumaba na sa tubig. Mamaya na, kakain pa ako ng talaba. Sagot naman ni Eric, sabay hila sa kamay ng dalaga. Eric, ayos ka lang ba dyan? Pagtawag ni Marian habang kinakatok niya ang pinto ng banyo. Magmula pa kasi kanina pagdating nila ay dumiretso na sa loob sa Eric dahil sa pananakit ng tiyan nito. Sandali na lang Han, maliligo lang ako. Sagot na lalaki kaya nakahinga na ng maluwag si Marian. Alam ng dalaga na dahil iyon sa kinain nilang sariwang talaba sa dagat kanina. Hindi sanay ang tiyan ni Eric sa ganoong pagkain dahil nasanay ito sa mga pagkain na nakasanayan nito sa lungsod. Lumaki mayaman si Eric at hindi nakaranas ng kahirapan. Kaya pati ang tiyan nito ay napakaselan din. Kumakain naman siya ng fresh oyster sa mga mamahaling restaurant. Ngunit hindi marami at may kasama din iyon na lemon at may alak pa. Paglabas ni Eric sa banyo ay para siyang lantang gulay dahil sa panghihina. Halos lumabas ding lahat ang mga kinain niya dahil hindi talaga maubos-ubos ito kanina. Uminom ka muna ng gamot para mawalan ang pananakit ng tiyan mo at tumigil din ang LBM mo. Wika ni Marian, sinalubong din niya ang lalaki paglabas nito ng banyo. Agad naman na kinuha ni Eric ang gamot na nasa palad ni Marian at agad na inilagay sa kanyang bibig. Ininom din niya ang maligamgam na tubig na ibinigay sa kanya ni Marian. Thank you, hon. Papahinga muna ako sandali. Dapat talaga nakinig ako sa iyo kanina. Ang sarap naman kasing kainin ng mga baby oyster. Kaya naparami ang kain ko. Wika ni Eric habang nakakunot ang kanyang noo at nakahawak pa sa kanyang tiyan. Sige na, pahinga ka na muna. Maliligo lang ako tapos magluluto ako ng lunch natin. Sagot naman ni Marian. Hinila din niya ang kumot upang matakpan ang hubad na katawan ng lalaki na hindi marunong mahiya sa kanya. Basta na lang kasi itong lumabas ng banyo na walang anumang saplot sa katawan. Thank you, honey. Pasalamat ni Eric bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Mabilis na naligo si Marian at nagbihis. Tulog na rin si Eric paglabas niya ng banyo.
Naawa din siya sa lalaki dahil ngayon lang niya nakita na nagpakita ito ng kahinaan sa kanya. Naisip din ni Marian na hindi nga biro magka-LBM dahil napakahirap nito at talagang nakakapanghina talaga. Mabuti na lang at malakas si Eric kaya nagagawa pa rin itong makatayo sa kabila ng panghihina ng katawan nito. Matapos magluto ni Marian ay dinala naman niya sa loob ng kwarto nila ang mga pagkain. Nagluto siya ng sinigang na baboy para may mahigop na sabaw sa Eric. Makakatulong ito sa katawan ng lalaki dahil sa LBM nito. Sa una ay ayaw bumangon ni Eric upang kumain, kaya naisipan ni Marian na subuan na lamang niya ito sa may higaan nila. Agad naman na bumangon si Eric nang sabihin ni Marian na susubuan siya nito. Kahit masama pa rin ang kanyang pakiramdam, ay umupo na lang siya sa kama at kinain ang pagkain na isinusubo sa kanya ng dalaga. Nagustuhan din niya sa sabaw na niluto ni Marian kaya naubos niya ito. Pati ang kanin niya sa plato ay naubos din niya. Sinusubuan kasi siya ng dalaga. Bawat pagsubo sa kanya ni Marian ay parang sumisigla naman ang pakiramdam ni Eric. Pahinga ka ulit para makabawi ang katawan mo. Wika ng dalaga. Yes, ma'am. Pabirong sagot ni Eric dahil hindi na ngumiti sa kanya si Marian. Alam din niya na nag-aalala ito sa kanya. Marami pang talabas sa kusina, baka gusto mo pang kumain. Sabi sa kanya ng dalaga. Sabay tayo nito, buhat ang mga pinagkainan ni Eric. Hindi na ako kakain ng fresh, hon. Maliban sa fresh oyster mo. Sagot naman sa kanya ni Eric na siya ikinalingon ni Marian. Nagka-LBM ka na nga't lahat, kahalayan pa rin ang nasa isip mo. Inis na wika ni Marian. Sa kanya iniwanan ang lalaki na tawa ng tawa. Bigla ding namula si Marian dahil sa kahalayan ng bibig ni Eric. Tahimik na kumain si Marian at hindi na niya pinansin pa si Eric. Nainis din siya sa lalaki dahil sa bastos nitong bibig. Nanghihina na nga ito dahil sa LBM pero nakukuha pa rin itong maging mahalay. Gabi na nagising si Eric. Natulog lang silang dalawa buong maghapon dahil wala naman silang gagawin. Nangihina pa rin si Eric kaya hindi niya naipasyal sa tabing dagat si Marian. Medyo maayos na rin ang pakiramdam niya nang magising si Eric kaya bumangon na siya at nagbanyo. Hinayaan lang niya si Marian na matulog dahil alam niyang puyat ito nang nagdaang gabi. Matapos na mag-CR ni Eric ay bumaba naman siya sa kusina upang maganda ng kanilang hapunan. Nakita niyang may nakasalang nakasarola sa kalan kaya nilapitan niya ito at tinignan ang laman. Nakita niyang meron pa itong laman na sinigang na baboy kaya ipinainit na lang niya ito. Meron din kanin sa rice cooker kaya hindi na niya kailangang magsaing. Binuksan din niya ang ref at nakita niya sa loob ang mga lutong ulam na ipinaluto niya sa kanyang yaya Marie. Kinuha niya ang beef stew at ipinainit niya ito sa microwave. Ayos na bang pakiramdam mo? Bakit bumaba ka na? Biglang napalingon si Eric dahil sa narinig niyang nagsalita. Gising na pala si Marian at sinundan pa siya nito sa kusina. Yes, hon. Malakas na ulit ako. Pwede na ulit tayo mag-overnight. Nakangiting sagot ni Eric. Tahong gusto mo? Marami dyan sa loob ng ref. Sagot ni Marian. Sabay tingin ng masama sa kanya. Ano naman? Di ka na mabiro. Tumatawang sinalubong ni Eric si Marian. Hinalikan din niya ito sa lips at pinaupo sa upuan sa may lamesa. Just sit here and wait. Ako naman ang mag-aasikaso sa iyo para makabawi. Anya saka kinuha ang isang box ng Ferrero at ibinigay kay Marian. Umiling naman at tinanggap ni Marian isang box ng chocolate. Alam na alam talaga na lalaki kung paano siyang paamuhin. Matapos nilang maghapunan ay nagpahangin naman sila sa may harapan ng rest house. May garden set doon na nakalagay kaya doon muna sila umupo. Nakatanaw silang pareho sa karagatan habang mahigpit na nakayakap si Eric sa katawan ng dalaga. Hon, nagustuhan mo ba itong lugar? Tanong ni Eric. Hinalikan din niya ang noo ni Marian at hinaplos pa ang ulo ng dalaga. Ang ganda dito, nakaka-relax. Sagot ni Marian. Alam mo bang para lang sa miyembro ng Del Rio Island na ito? Wika ni Eric. Bigla namang napatingin sa kanya si Marian. Kinabahan din ang dalaga dahil hindi siya legal na kapamilya ng mga Del Rio. Ngunit dinala siya ni Eric sa lugar na iyon. Bakit mo ko dinala dito? Hindi naman ako Del Rio. Kinakabahan na tanong ni Marian. Ngumiti lang si Eric sa dalaga. Kinuha din niya ang kamay nito at itinapat ang palad ni Marian sa kanyang puso. Dahil nandito ka sa loob nito. Hindi man masasabing kabilang ka sa pamilya ngayon pero dito sa puso ko, ikaw ang nag-iisang laman nito. Magmula nang mawala si Helen, hindi na muli ako umibig sa ibang babae pero na makita kita. Lahat nagbago.
Binago mo ang takbo ng buhay ko at tinuruan mo ulit ako na muling magmahal. Nang dahil sa'yo kaya ako masaya ngayon. Nang dahil sa'yo kaya ako ngumingiti ngayon. Marian, mahal na mahal kita. Sana'y makapaghintay ka hanggang sa tamang panahon para sa ating dalawa. Sana maintindihan mo ko kung biglang magbago ang lahat. Ito lang ang tanging paraan upang maprotektahan kita, Marian. Naintindihan mo ba ako? Anya habang titig na titig siya sa mukha ni Marian. Hindi naman maintindihan ni Marian kung ano ang gusto ipahiwatig ni Eric. Bigla din siyang naguluhan sa mga pinagsasasabi nito. Matalino siya ngunit sa pagkakataon na ito ay hindi niya makapasa sa kanyang isipan kung ano ang mga sinasabi sa kanya ni Eric. Ano ba kasing dahilan? Ba't ayaw mo sabihin sa akin para maunawaan kita? Wika ni Marian habang naguunahan sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Mas mabuting wala kang alam, Juan. Mas ligtas ka. At kung hindi mo alam ang mga nangyayari sa paligid mo, pagtiwala ka sa akin. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Sagot sa kanya ni Eric. Hinalikan din niya ang labi ni Marian upang huminto na ito sa pag-iyak. Tama na. Bukas na tayo babalik ng Maynila. Gusto ko sulitin natin ang mga huling sandali natin dito na magkasama. Pabulong na wika ni Eric sa kanya, muling hinalikan si Marian sa labi. Kinabukasan ay maagang gumising ang dalawa upang makapamasyal muna sa tabing dagat bago sila bumalik sa Maynila. Nag-lunch pa silang dalawa bago nagbihis. Saktong 3:00 ng hapon naman dumating ang helicopter na susundo sa kanila. Kasama din sa helicopter sina Ana at Lynn upang maglinis sa rest house. 1 oras din nilang inintay ang dalawang babae na matapos sa kanilang trabaho bago sila bumalik ng Maynila. Habang lula ng sakyan, panghimpapawid ay nakatulog muli si Marian habang nakayakap siya kay Eric. Sinamantala naman ni Eric ang pagkakahimbing ni Marian upang kausapin ang dalawang babae. Gamit ang headphones na nasa loob ng helicopter ay nag-usap ang tatlo. Hindi kasi sila magkakarinigan kung wala ang suot nilang headphones dahil sa lakas ng ugong ng kanilang sinasakyan. Nakahanda na ba ang lahat? Mahina ang boses na tanong ni Eric. Yes, boss. Nagawa na namin lahat ang mga ipinag-uutos mo. Agad na sagot ni Ana. Lynn, may ibinilin ba si Dad? Tanong din ni Eric kay Lynn. Pinag-iingat ka niya, boss. At inabilin din niya si Ma'am Marian. Siguraduhin mo daw na hindi siya madadamay at masasaktan. Sagot ni Lynn. Hindi ba nagtanong si Heidi kung bakit siya kinuha ng lolo niya? Nagtanong po, boss, pero ang daddy mo na ang kumausap. Sagot ni Lynn. Good. Sagot ni Eric at muli din niyang tinanggal ang kanyang headphones. Hinalikan din niya ang noo ni Marian. Hinaplos din niya ang mahabang buhok ng dalaga. Seryoso ang kanyang mukha na nakatingin sa kawalan habang ang kanyang panga ay hindi tumitigil sa pag-igting. Tila galit siya na hindi mawari. Ang isip niya ay napakalayo at kung ano man ang iniisip ni Eric sa mga sandaling iyon ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Pasado 5:00 na sila nakarating sa villa. Ginising pa niya si Marian dahil mahimbing pa rin ang tulog nito. Han, gising na. Nandito na tayo sa bahay. Pabulong na wika ni Eric. Nauna na rin bumaba si Lynn at Ana. Dinala din nila lahat ang mga gamit ni Marian at Eric mula sa isla. Andito na pala tayo. Wika ni Marian habang humihikab pa. Tayo na sa loob. Sa kwarto ka na lang ulit matulog. Kailangan ko ding umalis mamaya. May mga bagay pa akong ayusin. Wika ni Eric habang inaalalayan niya si Marian na makababa. Hinatid lang ni Eric ang dalaga sa kwarto nito saka muli nang nagpaalam. 2 araw akong mawawala kaya ikaw lang may iwang mag-isa dito sa bahay. Tawagin mo lang si Lynn at Ana kapag may lakad ka. Sila ang makakasama mo saan ka man pupunta. Bili ni Eric kay Marian. Mag-iingat ka. Wika ni Marian. Bigla din niyang niyakap si Eric dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Hindi maintindihan ni Marian kung bakit siya kinakabahan ngayon. Marian, lagi mong tatandaan ang mga sinabi ko sa iyo, ha? Ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo. Muling sabi ni Eric. Niyakap din niya na mahigpit si Marian at hinalikan sa labi. Take this. Anya sabay lapag sa palad ni Marian ng isang black card. Gamitin mo yan kahit anong oras mo gustong lumabas. Walang limit ang card niya ito. Ingatan mo ito na huwag mawala, okay? Bilin pa niya bago tuluyang lumabas sa kwarto ni Marian. Naiwan na nakanganga si Marian habang nakatingin siya sa black card sa kanyang palad. May kasama din itong maliit na papel na nakatupi.
Tinignan niya ito at nakita niya ang 6 na number na nakasulat sa papel. Naisip niyang baka passcode ito ng card na hawak niya, kaya itinago na lang niya ito kasama ng black card na bigay sa kanya ni Eric. Naligo na lang si Marian upang makapagpahinga na siya. Ngayon din niya naramdaman ng matinding pagod sa kanyang katawan. Paglabas niya ng kanyang kwarto ay nakita niyang may pagkain na sa ibabaw ng kanyang center table. Agad din siya lumapit dito at kumain. Nagugutom na rin pala siya ngunit hindi niya iyon pinapansin dahil ang isip niya ay na kay Eric pa rin. Sinigang na hipo ng kanyang ulam at may kasama ding fried chicken. Inuna pa niyang hinigop ang sabaw ng sinigang bago siya kumain. Busog na busog siya matapos niyang kainin ang lahat ng ibinigay sa kanya. Nanood muna siya ng TV bago nagpababa ng kinain. Nakatayo din siya sa harapan ng TV habang palakad-lakad para mas madaling bumaba ang kanyang kinain. Kinabukasan ay hinanap ni Marian si Heidi dahil namimiss na niya ang bata. Ngunit hindi niya ito nakita sa kwarto ng bata. Wala ding palatandaan na may natulog sa kwarto kaya nagmamadali siyang bumaba upang itanong sa mga kasambahay. "Good morning, ma'am." Sunod-sunod na pagbati sa kanya ng mga kasambahay, pati si Nalin at Ana ay bumati din sa kanya. Ngunit ay pinagtataka niya ay kung bakit nakasuot na ng uniform ng mga kasambahay kasama si Ana. "Bakit ganyan ang mga kasuotan niyo? Hindi naman kayo pinapasuot ng uniform ni nanay, di ba?" Nagtataka na tanong ni Marian. "Mom, ito po ang gusto ni Young Master. Sumusunod lang kami sa ipinag-uutos niya." Sagot ni Ana. "Umupo ka na dito, ma, para makakain ka na." Wika naman ni Lynn. Hinila pa nito ang isang upuan upang doon siya umupo. "Doon ako uupo sa dati kong pwesto. Kay nanay na upuan yan." Tanggi ni Marian. "Mom, ito po ang magiging upuan niyo pagmula ngayon. Bilin po ito ni Young Master." Giit ni Lynn. "Nasaan pala si Heidi? Bakit hindi ko nakita sa kwarto niya?" Tanong niya kay Lynn. Ito kasi ang nag-alaga kay Heidi magmula nang dumating si Eric. "Ma'am, nasa Paris na po si Miss Heidi. Sinundo siya ng lolo niya noong nasa island kayo ni Young Master." Sagot naman sa kanya ni Lynn. "Ano? Bakit hindi nila sinabi sa akin?" Gulat na tanong ni Marian. Parang sinaksak din ang puso niya dahil sa pagkakalayo ni Heidi sa kanya. Hindi rin niya namalaya na tumulo na pala ang kanyang luha dahil sa pangungulila sa bata. "Ma'am, huwag ka na pong malungkot. Magkikita pa naman kayo ni Heidi. Kailangan lang po talaga niyang pumunta ng Paris para makasama ang lolo at lola niya doon." Wika naman ni Ana. Bakas din sa mukha ng babae ang awa kay Marian. Alam niyang masasaktan si Marian sa pagkakalayo nila kay Heidi ngunit ito ang pinakamainam na gawain sa panahon na ito. Walang gana na kumain si Marian dahil sa pangungulila niya kay Heidi. Nilalaro na lang niya ang kanin sa kanyang plato dahil hindi naman niya ito makain. Hindi niya malunok ang pagkain dahil pakiramdam niya ay nagbabara ang kanyang lalamunan kapag sinusubukan niyang lunukin ito. Uminom na lang siya ng juice at tumayo na sa kanyang upuan. Bumalik na lang siya sa kanyang kwarto at tumiga sa kanyang kama. Makalipas ang 2 araw ay muling bumalik si Eric sa villa. Tuwang-tuwa naman na bumaba si Marian sa hagdan dahil narinig niya ang busina ng sakyan sa labas. Alam niyang si Eric na ang dumating dahil lagi itong ginagawa ng mga driver, ang magbusina upang tawagin ang mga tauhan at kasambahay nila. Ngunit ang excitement ni Marian ay napalitan ng pagtataka dahil nang makita niya si Eric ay may kasama itong babae. Hindi lang basta babae dahil masasabi niyang napakaganda nito at napaka-sexy. Nakahawak pa ng mahigpit ang babae sa braso ni Eric. Bigla din siyang napatingin sa kanyang sarili dahil nakasuot lamang siya ng shorts na tinernuhan ng crop top. Wala din siyang inilagay na kahit na anong bagay sa kanyang muka. Kahit pulbos man lang ay hindi na niya naisip. Nakita din niyang napatingin sa kanya si Eric ngunit hindi man lang itong umiti sa kanya. Nasanay na rin siya na lagi nakangiti ang lalaki sa kanyang harapan ngunit sa sandaling ito ay muling bumalik ang tunay na aura ni Eric na tila nakakatakot. "Darling, sinong babaeng yan?" Maarting tanong ng babae. Itinuro pa niya si Maria na nakatayo sa may hagdan. "Kinakapatid ko siya. Parte na rin siya ng pamilya magmula nang kunin siya ng parents ko at paaralin. Para ko na siyang nakababatang kapatid kaya igalang mo siya, kagaya ng isang Del Rio." Malamig na sagot ni Eric. "Kinakapatid? Pero hindi mo talaga kapatid, darling. Ayoko sa kanya. Palisan mo siya dito sa bahay mo." May inis na wika ng babae. Nasa mukha din niya ang pagbabanta kay Eric. "Bianca,
Di ba kasasabi ko lang na parte siya ng pamilya namin? Kaya siya nakatira dito. Hindi mo pwedeng paalisin si Marian dito dahil hanggat buhay pa ang daddy ko, siya pa rin ang nagmay-ari sa bahay na ito. Kaya wala tayong karapatan na magpaalis ng mga taong mga magulang ko. Mismo ang nagpatira. Mariing sagot ni Eric sa kasama niyang babae na parang linta kung makalingkis sa kanyang braso. Lynn, ihatid mo si Bianca sa guest room para makapagpahinga na siya. Utos ni Eric kay Lynn. Masusunod yung master. Sagot ni Lynn habang nakayuko at tila nahihiya na tumingin kay Eric. Darling, wait. Bakit sa guest room mo ko patutulugin? Bakit hindi na lang sa kwarto mo? Nainis na tanong ng babaeng nagngangalang Bianca. Bianca, ang kwarto ko ay para lang sa magiging asawa ko. Hanggat hindi pa tayo kinakasal ay hindi ka rin pwedeng pumasok sa loob ng kwarto ko. Pero kung ayaw mong matulog sa guest room, sa hotel ka na lang tumuloy. Ako na lang ang dadalaw sa iyo doon. Malamig na wika ni Eric sa babae. Tinalikuran din niya ito at nagtungo na sa kanyang library. Ma'am, sumunod po kayo sa akin sa itaas para maituro ko sa inyo magiging kwarto niyo. Malumani na wika ni Lynn. Nauna na rin itong umakyat dala isang malata ng babae. Hindi naman nakagalaw si Marian sa kanyang kinatatayuan. Para siyang naengkanto sa kanyang pagkakatayo sa may baitang ng hagdan. Kitang-kita din niya ang masakit na tingin sa kanya ni Bianca ngunit hindi na niya ito pinansin dahil ang kanyang isipan ay naglalakbay na sa kawalan dahil sa mga nakita at narinig niya. Tulala si Marian habang nakaupo siya sa kanyang kama. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan kanina. Para ding hinihiwang kanyang puso dahil sa sakit nang makita niya si Eric na may kasamang ibang babae. Parang pinipiga ang kanyang puso dahil sa paninikip nito at parang nahati din ito sa gitna dahil sa sakit ngunit wala naman siyang lakas ng loob na kausapin si Eric. Hindi rin niya kayang harapin ang babae dahil nararamdaman ni Marian na palaban ng babae at mukhang hindi ito gagawa ng mabuti. Magkakasunod na katok sa pintuan na nagpabalik kay Marian sa kanyang sarili. Agad din siyang tumayo at binuksan ang kanyang pinto. Marian, pinapatawag na kayo ni boss sa baba para magkasabay-sabay daw kayong kumain. Bungad sa kanya ni Ana. Salamat, Ana. Sige, susunod na ako. Sagot niya, saka muling isinara ang kanyang pinto. Pumasok muna siya sa banyo upang ayusin ang kanyang sarili. Nagilamos pa siya upang matanggal ang pamamaga ng kanyang mga mata. Naglagay din siya ng eye drops upang ma-refresh ang kanyang mata. Umiyak kasi siya kanina. Pagbalik niya sa kanyang kwarto. Labis siyang nasaktan sa ginawang pag-uwi ni Eric na ibang babae sa villa. Hindi niya matanggap na may ibang babae na nakahawak kay Eric ngayon maliban sa kanya. Naglagay din siya ng pulbo sa muka at sinuklay din niya ang kanyang alon-alon na buhok bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Huminga muna ng malalim si Marian bago niya pinihit ang kanyang doorknob at lumabas. Pagbaba ni Marian sa hagdan ay naririnig na niya ang tawa ng babae na kasama ni Eric. Walang gana siyang lumapit sa dining table na nakababa ang kanyang paningin. Hindi rin niya tinignan si Eric at hindi din niya ito binati. Ma'am, halina kayo dito para makakain na kayo. Salubong sa kanya ni Ana, tinawakan pa siya nito sa kanyang kamay at dinala siya sa upuan na dating upuan ng kanyang nanay Jane. Nakaupo naman si Eric sa dating upuan ng daddy nito at ang babaeng kasama niya ay nakaupo sa kaliwa niya na dati namang upuan ni Heidi. Huling-huli pa ni Marian ang masamang tingin sa kanya ni Bianca nang mapasulyap siya sa babae. Magkaharap kasi silang dalawa ng babae at si Eric naman ay nasa gilid nila. Marian, kumusta ka dito sa bahay? Hindi ka ba nainip na mag-isa ka lang naiwan dito? Malamig na tanong ni Eric sa kanya habang abala ang lalaki sa paghiwa sa kanyang steak at hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Okay lang ako dito, kuya. May pag-aalangan na sagot ni Marian. Kinakabahan din siya dahil ang huling natatandaan niya ay nagalit noon sa kanya si Eric nang tawagin siyang kuya. Good. Tugon ni Eric na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Kumain ka na at bumalik sa kwarto mo. Matulog ka rin ng maaga at huwag kang magpupuyat. Anya sabay subo ng steak. Kahit walang ganong kumain si Marian ay hinawakan pa rin niya ang kanyang dinner knife at dinner fork upang hiwain ng steak sa kanyang plato. Tahimik lang siyang kumain at hindi na sinulyapan pa ang dalawang kasama. Sa steak na lang niya ibinuhos ang galit niya kay Eric. Kumain ka ng gulay, Marian. Baka bubuti sa iyong katawan ang pagkain ng gulay. Biglang sinabi sa kanya ni Eric. Napasulyap naman si Marian kay Eric dahil kung magsalita ito ay para siyang batang paslit na kailangan panturuan. Dahil sa inis ni Marian ay nasagot din niya si Eric. Opo kuya, kumakain po ako ng gulay.
Baka ikaw po ang hindi na kumain ng gulay. Baka puro karne na sariwa lang ang kinakain mo sa loob ng 2 araw na hindi ka umuwi. Sige ka, kuya. Kapag hindi ka naging health conscious, baka atakihin ka sa puso na wala sa oras. Tuloy-tuloy na wika ni Marian. Hindi rin siya ngumiti at hindi rin niya tinignan sa Eric. What? Gulat na tanong sa kanya ni Eric. Kumain ka ng gulay, kuya, oh. Oh, eto. Kainin mo lahat ng ito. Broccoli at tomato. Pati itong asparagus. Maganda ito sa health mo, kuya. Huwag puro karne. Sambit ni Marian. Inilagay din niya sa plato ni Eric ang mga broccoli, kamatis at asparagus. Nakatingin lang sa Eric kay Marian habang nilalagyan nito ng gulay ang kanyang plato. Hindi na rin siya tumutol dahil si Marian naman ang naglagay ng gulay sa plato niya. Tahimik na lang niyang kinain ng mga gulay at itinabi na niya ang kalahati ng steak. Todo irap naman si Bianca kay Marian. Hindi kasi makatanggi sa Eric sa kinakapatid nito kaya ganoon na lang ang inis niya sa dalaga. Parang gusto na din niyang patayin si Marian sa kanyang isip at sunugin ito sa kanyang mga tingin. Lynn, pakikuha mo nga si kuya ng tubig. Tanggalin mo itong wine dito. Bawal ito sa kanya. Utos ni Marian kay Lynn. Agad naman na sinunod ni Lynn ang ipinag-utos niya at tinanggal nga nito ang wine sa harapan ni Eric at pinalitan ng tubig. Oh, hayan kuya. Matuto kang kumain ng healthy at uminom ng maraming tubig para mas humaba ang iyong life. Nakangising wika ni Marian. Tahimik lang si Eric na kumain. Hindi rin niya pinansin ang mga pinagsasabi ni Marian sa kanya. Matapos nilang kumain ay nag-serve ulit ng dessert ang mga kasambahay. Agad naman na kumain si Bianca ng dessert. Kaya muli na namang nagsalita si Marian. Lynn, pwede mo ba kaming igawa ni kuya ng green tea? Muling utos ni Marian kay Lynn. Opo, Ma'am Marian. Sandali lang po. Magalang naman na sagot ni Lynn. Ana, pwedeng pakikuha itong mga dessert namin. Bawal kasi ang matamis paggabi. Baka hindi makatulog si kuya. Anya. Agad naman na kinuha ni Anna ang dessert sa harapan nila. Gaya ng dati ay wala pa ring imik si Eric. Bigla namang nabitawan ni Bianca ang kanyang kutsara at nahulog ito sa sahig. Tangkasan ang pulutin ito ni Eric pero bigla na lang inapakan ni Marian na isang paa ni Eric. Ouch! Daing ni Eric dahil sa sakit ng pagkakaapak sa kanya ni Marian. Ayan na nga ba sinasabi ko sa iyo, kuya? Mukhang nirayuma ka na sa kakakain mo ng karne. Mabilis naman ang sambit ni Marian. Sinilip din niya ang paa ni Eric dahil kinabahan din siya na baka nadurog na niya ito. Ayos ka lang, kuya? Tanong din niya sa nag-aalalang tono. Oo, ayos na ako. Agad naman ang sagot ni Eric. Hindi na malaya ni Marian na naubos niya ang kanyang pagkain habang abala siya sa kakasabi ng kung ano-ano kay Eric. Mabuti na lang at hindi nagalit sa kanya ang lalaki at napagpasensyahan siya nito. Matapos niyong kumain ay pumunta muna siya sa garden upang doon magpahangin. Hindi naman siya inaantok dahil halos maghapon lang siyang natulog kanina. Umupo lang siya sa garden set nila habang nakatingin siya sa kalangitan. Malalim na nag-iisip si Marian dahil sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Hindi niya alam kung saan niya ilulugar ang kanyang sarili ngayon. Nasasaktan din siya dahil sa biglang pagdating ng babae na iyon sa villa. Sa unang tingin pa lang niya sa babaeng iyon ay hindi na maganda ang kanyang kutob dahil mukhang hindi gagawa ng matino ang babae. Alam na alam niya kung paano kumilatis ng mabuting tao o kaibigan. Ngunit si Bianca ay hindi niya kayang pagkatiwalaan. Ma'am? Malalim na po ang gabi. Pumasok na kayo sa loob at magpahinga. Biglang napalingon si Marian dahil sa gulat niya sa nagsalita. Nasa likuran pala niya si Anna ngunit hindi man lang niya nakita itong lumapit sa kanya. Nasa madilim din ito kaya hindi kaagad niya napansin. Salamat, Anna. Sige na, papasok na ako sa loob. Tugon ni Marian. Tumayo na din siya mula sa kanyang kinauupan. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at umakyat sa itaas upang magtungo sa kanyang kwarto. Papasok na sana siya sa loob nung makita niyang bumukas ang pinto ng guest room at lumabas mula sa loob sa Eric. Kitang-kita din ni Marian na hinalikan pa ni Bianca sa Eric sa labi habang nakalambitin ito sa leeg ng lalaki. Parang hinihiwa ang puso ni Marian habang pinapanood niya ang paghahalikan ng dalawa sa may pinto. Pumasok na lang siya sa loob ng kanyang kwarto at isinara ito. Hindi rin napigilan ni Marian ang kanyang pagluha dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ngayon din niya napagtanto na mahal na niya si Eric. Hindi siya masasaktan ng ganoon kung hindi niya mahal ang lalaki. Pero paano niya pamamahalin si Eric kung meron na itong iniuwing babae sa villa?